inilihim maging sa National Bureau of Investigation o NBI at Department of Justice o DOJ ang negosasyon para sa pagsuko ni Napoles kay Pangulong Aquino mismo. Pero tinitiyak na Malacanang na walang kasunduang nabuo sa pagitan ni Napoles at ng ating gobyerno. Hindi rin daw siya bibigyan ng tinatawag na VIP treatment. Subuko raw si Napoles dahil sa takot para sa kanyang seguridad. Mula sa Malacanang, nakatutok live si Teresa Andrada. Teresa. May kaninang umaga nga ipinakita ng Malacanang ang ilang mga litrato. Kuha ito kagabi nung nagpunta mismo dito si Janet Napoles sa Malacanang nang siya ay sumuko kay Pangulong Aquino. Suot ang isang black and gray na hoodie jacket. 9:37 kagabi nang dumating si Napoles sa Malacanang matapos sunduin ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda. Sa larawang ito, makikita si Napoles na dumadaan sa inspeksyon ng Presidential Security Group. Kasama ni Napoles ang asawang si retired Marine Major Jimmy Napoles, ang naka-green na polo shirt na kinakapkapan ng PSG. Tumuloy ang grupo sa receiving room ng President's Hall. Naghihintay makaharap si Pangulong Aquino habang kausap sina Lacerda at Secretary to the Cabinet Rene Almendras. Si Lacerda ang naging susi sa pagsuko ni Napoles. Tinawagan niya kahapon si Kapunan kasunod ng inanunsyong 10 milyong pisong reward ng Pangulo. Dati kasi magkatrabaho sa isang law firm sina Lacerda at Kapunan. Napag-usapan nila ang posibleng pagsuko ni Napoles. Kinahapunan, tumawag si Kapunan kay Lacerda. She said that her client was willing to surrender to the president. Her only request was that her safety be secured, owing to the fact that there was, on her part, there was fear for, or there were threats on her life. Nagkita sila sa Makati bago tumuloy sa Heritage Park sa Taguig kung saan halos 1 oras silang naghintay. At around 9:08, dumating na 2 babae. Yung isang babae si Miss Napoles, yung isang babae yung kanyang kasamba. I don't know kung kapag-anak or dala yung mga gamit ni Miss Napoles. Sama-sama silang nagtungo sa Malacanang. 10 minuto lang daw tumagal ang pag-uusap ng Pangulo at ni Napoles kasama ang ilang miyembro ng gabinete. Tiniyak raw ng Pangulo ang seguridad ni Napoles. Wala siyang sinabi kung saan ang banta, pero given the situation where she has been identified as a key to all this controversy, I think any fair-minded, level-headed individual can draw some conclusions. Inatasan ng Pangulo si DILG Secretary Mar Rojas para tiyakin ang seguridad ng itinuturong utak ng umano'y pork barrel scam. Sabi ni Rojas, wala raw ibang hiningi si Napoles. Walang nangyaring bargaining or kondisyon. In fact, doon sa mga 10 minutes or 12 minutes sa kanilang paghaharap ng Pangulo, yung seguridad lang at yung kanyang kaligtasan ang napag-usapan. Wala raw 1 oras na natili sa Malacanang sina Napoles bago ito inihatid sa Campo Crame. Ang Pangulo, nauna raw doon para inspeksyonin ang holding room ng suspect sa kasong illegal detention ng kanyang pinsan, ang pork barrel scam whistleblower na si Ben Hurluy. Ayon kay Lacerda, kakaunti lamang ang nakaalam sa negosasyon para sa pagsuko ni Napoles. Inilihim ito maging sa NBI at DOJ na nagpalabas ng mga tracker teams para tugisin si Napoles. I understand, according to Secretary Attorney Kapunan, the family has some issues with NBI. Mike, ayon nga dito kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, pagdating daw sa issue ng pagiging state witness nitong si Janet Lim Napoles, hindi daw ito natalakay sa pag-uusap ni Napoles at ng Pangulong Aquino kagabi. At yung prosecution na raw ang bahalang magpasya kung gagawin ngang state witness o hindi itong si Napoles, depende dun sa kanyang mga sasabihin tungkol ka dito sa pork barrel scam. Mike? Maraming salamat, Teresa Andrada.